So, masyado pong mainit mga sangkay ang nangyari po doon sa Senado. At eto, tingnan po natin ang karugtong mga sangkay ng balitaktakan po doon. Talagang umiinit po yung ulo ngayon ng mga senador. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Kasi nga po, umiinit po ang sitwasyon. Eto, talagang nagwawala po itong mga Duterte diehard senators. Di baling ang nakikita ko sa kanila mga sangkay, di baling maapakan yung saligang batas. Maipagtanggol lamang po si VP Sara. Ako for me eto alam niyo naman mga sangkay na sa gulong ito pagdating po sa awayan ng mga politicians, neutral po tayo. Though pro-government po tayo mga sangkay kasi yun naman po talaga ang dapat. Kaya ang sabi ko, ayoko sana sa impeachment na ito laban kay VP Sara. But since naroon na po ito sa Senado, na i-file na po mula po sa Kongreso, doon po sa lower house, ngayon, wala po silang ibang gagawin dyan. No choice sila, kundi kailangan po nilang ipagpatuloy yan, mag-umpisa na ang impeachment trial. Pero, tila baga ilag na ilag po dito yung mga DDS senators. At eto, pakinggan po natin ang karambola doon po sa Senado. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Grabe, no? Grabe mga pagbabantayan, pare ko eh. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Grabe, no? Nagbe-base na lang po talaga sila sa komento, opinion. Hindi na sila nagbabase kung ano ang nakasaad sa Constitution. My goodness! Sino mga bumoto dito? Sa mga to? Tingnan nyo yung mga binoto ninyo. Ang gagaling. Just imagine mga sangkay, kung lahat ng mga senador, kumbaga, lahat ng mga senador magbabase na lang sa kanilang pansariling pananaw at opinion at wala na pong susundin na saligang batas, isipin nyo kung gaano kagulo ang Pilipinas. Kung ganun pala mga sangkay, yung kanilang trip, edi dapat yung Constitution, punitin na yan at ibasura. Kasi wala nang kwenta eh. Opinion na po yung kanilang sinasabi. Diba? Hindi na po nila pambihira sa Constitution, nakasaad doon, kailangan nang mag-proceed. Agarang mag-proceed ang impeachment trial kapag nasa Senado na i-file na sa Senate. Kaso mga sangkay, tingnan nyo po yung ginagawa nila. Taong bayan, hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Hindi na nga yun ang importante. Let's say, okay, sabihin natin, okay, mga taong bayan, kasi lagi naman yung bit-bit nitong mga politicians na ito eh. Pero ang katotohanan pa rin kasi doon, andun na po yung impeachment complaint. No? Nandun na po sa Senado. So wala na dapat ni-comment dito, this is my opinion, ito naman yung opinion nila, ito yung pananaw nila. Hindi na po dapat aabot doon. My goodness, Senator Bato, paano ka naging senador? Pero sabi ni Senator Juan Miguel Zubiri, hindi pinag-uusapan dito kung guilty o hindi si Duterte, kundi ang kanilang mandato na dinggin ang nakahaing reklamo. Tama dito si Mig Zubiri. Kita niyo mga sangkay, hindi pinag-uusapan, sa madaling sabi, hindi natin pinag-uusapan dito yung opinion ng kahit na sino. O kung guilty or not guilty si VP Sara. Ang kailangan dito yung mandato sa atin. Ano ba ang sinasabi ng Constitution sa atin? Sa inyong mga senador, di ba? Pero ang punto dyan ay dadaan tayo, kailangan natin dumaan sa konstitusyon. That's my boy. Yun ang sinasabi ko. Constitutional process that was given by our forefathers when they wrote
the 1987 Constitution. Yun lamang po, huwag na po natin patagalin pa. Correct. At sa tingin ko, isa pang tanong, ay pwede ba ito tumawid sa 20th Congress? Personally, I've said this to the media, I said, personally, I think hindi siya pwedeng itawid sa 20th Congress. Na kung pwede, pagdebatihan na natin yan ngayon. Kung gusto nyo, hanggang petsa 30 ng Hunyo, araw-gabi, nandito tayo. Let us follow our constitutional mandate of the Constitution. Iginit naman ni Senate President Francis Escudero na dapat bago mag-convene, mabasa muna ang Articles of Impeachment sa open session na yan ay mangyayari sa June 11 sa huling araw ng sesyon bago sila makapag-convene. Pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman. Alam nyo, dinadaan tayo sa pagiging makata ng taong ito eh. 'Di ba? Pero buong lahat na po ata ng mga lawyer, mga sangkay nagsasabi po talaga na may panloloko na pong ginagawa. No? Kasi dapat nakaraan pa po ito, nag-proceed na eh. Anong ginawa? Mio Marimar naman. Sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. Binanata naman ng mga senador si Escudero dahil sa pagtanggi ng magpatawag ng all-member caucus para sana plantsahin ang gusot bago sumalang sa plenaryo. Ayun, kuyog mga sangkay. Dito nag-umpisa na kinuyog po itong si Actually, hindi lang ito yung umpisa ng pagkukuyog kay Chis Escudero. Nakaraan pa po mga sangkay, nakaraang araw pa, ang dami na pong bumabati ko sa kanya. Since 1998, we would always discuss important matters in a caucus. Oo. We should meet in a caucus. Wala, mahina po talaga itong si Chis Escudero. May mga nagsasabi, mga sangkay, na kaya ganyan siya kasi gustong manatili sa kanyang pwesto. Di umano. And then discuss things at plenary. A caucus doesn't mean we're keeping... Ang ibig sabihin, pwede naman tayo mag-double time sa trabaho. Pwede tayo magtrabaho sa umaga. Correct. Ng legislative work, hapon, impeachment court. Pero walang linaw as of now. Kaya hindi namin alam. Katulad nga, you were a bit late. Sabi Wala, mahina talaga si Chis. We just passed the Bicameral Conference Committee report. With this Bicameral Conference Committee report, kung itutuloy natin yung gusto ng minority, wala na yun. That means all the work that we put to pass this very important education measure, ilalagay na lang natin sa basurahan yan. At babalik na naman yan sa 20th Congress. Because, as far as we're concerned, legislation ends on June 30. Kung hindi nyo natapos yan, back to zero kayo for the 20th Congress. So these are the things that we want to have a clearer picture from our leadership. Kanina nagrally sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo na nananawagan sa mga senador na gawin ang kanilang constitutional mandate na dinggin ang inihayang impeachment case. Plano raw nila mag-vigil hanggang sa huling araw ng sesyon. Ako po. So talagang kuyog dito si Senator Chis Escudero. Well, yun na nga ang ating dito mga sangkay. Sundin lamang po ang Constitution. Sa lahat ng gagawin nito mga politicians, kailangan po ang Constitution pa rin po ang masusunod. Hindi po yung opinion ni Bato, opinion ni Chis, opinion ni Robin Padilla, anak ng Toko. Pakinggan nyo yung kanilang mga sinasabi. Talagang mapapaisip ka paano naging senador yung mga yan. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.